Nagdesisyon kami ng boyfriend ko na magsama na. Dahil nasa San Ildefonso, Bulacan ang trabaho niya, doon na rin kami humanap ng marerentahan. Nakahanap kami ng isang apartment na medyo lumana. Sa pangalawang unit kami napunta, 3 unit iyon, kaya napapagitnaan kami. Dahil nasa gitna, sa harap lang ang bintana kaya kahit umaga, madilim pa rin. 2 palapag ang bahay. Unang gabi pa lang namin doon, nakaramdam na ako ng takot. May nararamdaman akong nakatingin sa amin at kahit hindi ko nakikita, alam ko kung saan nanggagaling ang presensya. Sinabi ko, "Dad, natatakot ako." Tanong niya, "Bakit?" Pero hindi na ako sumagot. Hindi naman na ito naulit hanggang dumating ang anak namin. Noong mga panahon iyon, 1 taon at kalahati pa lang ang anak namin. Hindi pa siya masyadong nagsasalita, puro turo, ungol o tawa lang. Dahil 3 lang kami na pagdesisyonan naming huwag munang gamitin ang 2 palapag. Doon kami natutulog sa sala sa baba. Ang bahay ay may terrace na may grills hanggang taas, parang kulungan, at bakal din ang pinto. Pagpasok mula sa terrace, sala agad, sa kanan ay CR, sa kaliwa ay maliit na kusina, at harap ng CR ang hagdan paakyat. Gabi-gabi, halos alas 10 ng gabi natutulog ang anak ko, pero madalas bigla na lang siyang tatawa habang nakatingin sa hagdan, parang may kalaro. Deadma lang ako nung una kasi wala naman akong nararamdaman. Hanggang sa isang beses kinailangan mag-overtime ng boyfriend ko hanggang umaga, kaya kami na lang ng anak ko ang natulog. Linggo yon, alas 3 ng madaling araw, pista sa San Ildefonso. Nagising ako dahil may malakas na lagabog sa kusina. Noong una inisip ko na paputok iyon mula sa labas. Pero iba ang takot na naramdaman ko. Binuksan ko ang pinto at gate namin para kung sakaling may magpakita, makakatakbo kami ng anak ko. Sinubukan kong matulog ulit. Pero wala pang 1 minuto, may narinig na naman akong malakas na lagabog mula sa kusina. Kahit takot, gusto ko pa ring alamin kung ano iyon. Pagbukas ko ng ilaw, nakita kong lahat ng baso ay nasa lababo. Iniisip ko kung paano mahuhulog doon nang walang tumutulak. Hindi na ako natulog. Kinarga ko na ang anak ko para kung may magparamdam, tatakbo na lang kami. May iba pang mga nangyari tulad ng biglaang pag-lock ng CR nang walang tao sa loob kahit imposibleng mag-lock ito ng mag-isa. Isang beses habang naliligo ako, biglang tumilapo ng bote ng Cetaphil ng anak ko. Kahit puno ito at mabigat. Dahil takot na ako sa first floor, nagdesisyon kaming sa second floor na matulog. Pero mas malala pala doon. Paulit-ulit akong naririnig na may sumisitsit. Isang beses, habang nasa baba ang mag-ama ko nanonood ng TV, umakyat ako para kumuha ng damit ng anak ko. Biglang may naramdaman akong naglakad sa likod ko. Sabi ko, "Bakit mo iniwan si baby?" Baka umakyat siya ng hagdan at mahulog, pero paglingon ko, wala naman tao. Pag-akyat namin ng anak ko, tumutunog ang walker niya ng mag-isa. Naiiyak na ako noon dahil madalas na ang mga nangyayari. Kinuwento ko ito sa boyfriend ko at doon na siya naniwala. Pero dahil mahirap maghanap ng lilipatan, tiniis pa rin namin. Hanggang sa isang araw nag-browse ako ng mga larawan namin ng anak ko at may nakita akong kakaiba sa isang picture. May nakasilip na mukha ng babae sa hagdan. Kamukhang kamukha ko, mulat ang mata at nakangisi na parang nagpapapicture. Wala ang boyfriend ko noon kaya kinatok ko ang mga kapitbahay kahit hindi ko sila kilala para lang makaalis kami sa bahay. Pagdating niya, umiyak na ako at pinilit siyang lumipat kami. Pumayag naman siya. Yun lang po. Salamat sa pakikinig.